Ngayong gabi, patuloy ang hinagpis ng lahat sa pag-alis ng mga kasama. Kuya, posible po ba makapagpalit sa akin ng spot si ate lang? At abangan ang pagdating ng 10 susubok sa kanila, ang Duo Challengers. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Matapos ang pag-alis ni Shuvi at Clarice, si AZ na patuloy sa pag-iyak, dinamayan ng malapit na kaibigang si Ralph. I'm sorry. Pumunta. CR mo na ako. Si Ralph patuloy na chinek ang lagay ni AZ. Hindi ko kaya marap sa iba. Hindi ko kaya marap sa iba. It's my fault, Ralph. It's my fault. Come, let's talk about it outside. Ang kaduo naman ni AZ na si River, malalim din ang iniisip. Nagpapasalamat kami sa mga supporters, sa mga fans na bumoto sa amin. Pero hindi ko alam, kuya, bakit hindi ako masaya. I feel guilty na kami yung rason kung bakit wala si Natik lang at Shuvi ngayon. Kami lang yung nag-nominate sa kanila. At syempre intention naman namin ay ayaw rin naman namin na mawala sila dito sa bahay. Honestly, kuya, di ko na-expect na sila yung matatanggal. I honestly expected, kuya, na kami na ni Izzy ang aalis dito, kuya. Sa girls' bedroom, ang nagkabating magkaibigan namang sina Mika at Bianca ang nagdamayan. Kawawa naman si Shub. Kawawa. Kawawa. Pangarap niyo pa naman to. Kawawa. Sobra. Sobrang kawawa. Actually, alam mo, both of them, they really wanted this. Gusto ko malaman kung ano yung basehan ng taong bayan sa pag-vote kasi qualities lang naman ng big winner. Ano bang kulang sa kanilang dalawa? Diba? I'm actually guilty, Mick, that I'm still here. No. You know, sa totoo lang, feeling ko talaga mas deserve nilang dalawa manatili dito kaysa sa aming dalawa ni Dustin kasi wala naman kaming qualities ng big winner or makarating sa big night. Don't say that. Tanggap ko na. So, I feel guilty because of... Hindi yun totoo, Bianca. Alam mo yun, hindi totoo yun. Samantala, ang kaduo ni Mika na si Brent, lugmok din at emosyonal. Kuya, posible po ba makapagpalit sa akin ng spot si ate lang? Posible po ba yun? Magkasundo naman po sila ni Mika, kuya. Sa tingin ko po, maintindihan naman ni Mika, kuya. Anong dahilan? Bakit yan ang nasa isip mo? Isip ko lang, hindi ko kasi until na maintindihan paano nangyari yun. Parang deserve po ni nila Atik lang ni Shuvi yung spot dito sa bahay niyo. And siyempre for Shuvi, wala naman po magagawa kasi hindi naman ako kapuso. Yung pwede ko lang gawin sa kanya is be a friend to her, kuya, and hindi ko din naman magagawa yun habang nasa loob ako. So, yun ang naisip kong paraan. I think, kuya, more than that talaga, yung naisip ko lang talaga. Kaya until now, siguro, anda lang namin mag-away-away. Malaking rason talaga is si Atik lang. Ang galing talaga niya kaming pagsama-samahin, kumbaga. Malaking parte niya sa aming lahat. Naunawaan ko, Brent, na hindi madali na mawalay sa isang tao na malapit sa iyo. Ngunit sa isang banda, ikaw na rin ang nagsabi na si Clarice maraming na ibabahagi sa inyo, maraming nagagawa sa inyo.
Ibig sabihin, marami kayo natutunan sa kanya. Marahil, ito na yung pagkakataon para patunayan sa kanya na talagang meron nga siyang nagawa para sa inyo. I'll make her proud, Kuya. I promise. Saka, I'm praying na yung pagmamahal na nabigay niya sa amin dito, bumalik sa kanya ng tenfold, Kuya. As in, sana. Kasi grabe, ibang klaseng tao, Kuya. Madalang ka lang makakilala ng ganun. Swerte ko, nabigyan ako ng ganun pagkakataon, Kuya. Samantala si Bianca, nagbahagi naman ng saloobin kay Dustin. Sa tingin mo, marami nagmamahal sa akin. Ikaw lang. Ewan ko kung nag-overthink lang ako, but I feel like tayo yung may 13 points, sila 3 points lang. Feeling ko yung mga housemates natin probably wish it should have been us. Yeah, yun nga rin Right? na-feel ko after. Right. Kaya nga hinahanap kita eh. Kasi like, hindi ko rin alam ano mafe-feel ko lang. Masaya ba itong mga tasa? Kasi, bro, for time being nominated, wala na akong ibang ma-feel kundi alam ko na sa lahat ng tao ayaw nila ako. It's true, actually overlook ka sa bahay na to. I mean, for me, wala na akong magagawa. Fourth time ko na eh. Parang natanggap ko na rin. Parang, Actually, that makes a lot. Ako nga, no? It's your 4th time nga pala. consecutive. And yet you're still here. So parang, going back to your question, kung marami ba nagmamahal sa atin. Ako for me, sure ako, mas mahal nila ako sa labas kesa dito. Sa sobrang laki ng pasasalamat ko. Yun lang rin nagpapalakas sa akin. Honestly, binabalik na lang ako dito. Ilang sandali pa, si Dustin naisipan ng maghanda ng hapunan. Wala tayong dinner eh. Wala tayong dinner. Wala na sila, si Ate Klang. Wala na magluluto sa amin. Nag-initiate na lang rin talaga ako magluto. Ito. Pwede ito sayote at saka beef. Kunin natin ito, pechay. Na ma-honor ko rin si Ate Klang by cooking. Tapos yung ingredients niya, yun yung sinunod ko. Gusto niyo ba sabaw? Sabaw na lang natin para ang dami. Kuya, lagi ako nagtatanong sa kanya kung paano niya niluluto yung mga ulam namin kasi sobrang sarap. Tinry ko lang alalahanin. Ano lasa? Sarap. Kulang sa sabaw, no? Kasya kaya sa atin to? Lagyan natin yung sabaw. Matapos magluto, si Mika naman ang naghati ng pagkain ng lahat. Let us put ourselves in the holy presence of God. Lord, thank you so much for bringing us at this table. Lord, thank you so much. Lord, I want to pray for Ate Klang and Ate Shuvi. Pray that you protect them and bless them and give them a lot of work din po talaga outside, Lord. And I hope that they feel the love that we have for them, O Lord. Help us every day. Guide us. Give us wisdom, O Lord. This I pray in Jesus' name. Amen. Habang kumakain, pansin pa rin ang pagiging tahimik ng housemates. Good. Siyempre, si Ate Klang, siya lagi yung nagluluto para sa amin. But besides that, Kuya, the energy that Ate Klang and Shuvi bring to this house is different, Kuya. Matapos kumain, sina Klang at Shuvi pa rin ang usapan ng housemates. Hindi naman tayo siguro OA. Kasi grabe yung foundation niya dito sa bahay. Ang basato ko lang. Grabe yung binigay niya dito sa bahay. Kung tayo magiging ganito ka-healthy, yung relationship ng isa't isa kung wala yung food niya. Daan naman, so sure she's Philippine staple na yung Clarice de Guzman. Isipin na lang, 2 weeks. So sure. For sure. Kailangan niya lang magpa-roots. Tutulong-tulong na ako sa pagluluto Ginamis ko yun sa kanya. Kasi yung mga anak na yun. Mga anak ko. Konti na lang yan. Mas masasaya ako pag magiging challenger siya. Feeling ko hindi niya gagawin yun.
Ilang sandali pa bago matulog, si Brent na ikwento kay Mika ang usapan nila ni Kuya tungkol sa pakikipagpalit ng kanyang slot para kay Clarice. Like, alam ko balak sabihan din kaya ka. Kaya ako mo naman sinabi kasi duutan eh, di ba? Exactly. And ako naman, kasi ako pa naman finaling decision ko. Feel ko muna at that moment na tsukot ng kilob na ito yung feel kong istong gawad. Naintindihan ko. Pero syempre, masakit mo rin. Na ay pa, like, ay ko nag-ask permission. Manda. Awa. Pinbuing Exactly. decision ko. Oh, sorry. Sorry kung... na ako kilob. Gets Sorry. ko naman, pero you can't take it against me na... I'm not taking it against you. I was just upset. Wow. Bookmark, bro. Good night. Oh. Sa unang umagang evicted na sina Clarice at Shuvi, If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. Morning, y'all. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. maya-maya magkausap naman ang dalawang naligtas na sina River at Dustin. Gusto kaya sila Atik lang, no? Grabe, no? Ligtas pa tayo, bro. Dalawa tayo. Take 4 after 4. After 4th. Wow. Nandito pa tayo. Dito pa rin tayo. Tsaka yung last night's eviction, para tanggap ko na isa sa atin. Wala, I guess gusto talaga ng tao pa na dito pa tayo. Si Bianca ibinahagi naman kay Mika ang kanyang hinala. Feeling ko ito na yung era na pumapasok yung mga ex-housemates. So, my theory, Ate Ashley and AC and Emilio. Right? If it's your house challengers era, oh my God, they're weird. Oh my God, wala yung size. Maya-maya pa, naghanda na ng kanilang tanghalian ng housemates nang wala ang madalas magluto na si Clarice. Feeling ko adobo at saka itlog na lang tayo for lunch. Yun na lang nyo. Itlog na lang, no? Tapos, Itlog na lang. masabaw na lang kasi ito. Kasya lang ito. Ang mga housemates muling naalala ang kanilang atiklang. Atiklang! Mom, house challenger ka muna pero ikaw yung magluluto. Maya-maya pa, tila gumagaan na ang mood ng lahat. Wow! Teka! Ba't naluto ka? Wala kang tagal na paborito ni Mama. Ako na yung magluluto. Hindi lang ikaw ang kinis. Hindi lang ikaw ang kinis. Tayong dalawa. Lahat tayo kinis! Excuse me! Excuse me, kami dalawa kinis din ako. Excuse me, kinis din ako ni Mom! Guys, ano kaya magiging reaksyon ng mom nyo kapag naparod na kayong ganyan? Mom! OA! Maya-maya pa ay sabay-sabay nang kumain ang lahat. Thank you! Thank you, Steer. Thank you, Will. Thanks, guys. Everyone, honestly. You won. Miss Manila ang mga lumabas na kasamang sina Shuvi at Clarice ay muling bumabangon at handa ng muling lumaban sa kanilang mga nalalabing araw ang ating mga natitirang duo sa loob ng bahay ni Kuya. Pero handa na nga kaya sila sa mga paparating na twist ni Big Brother. Yan ang dapat nating tutukan. Magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya at kapuso natin. At hello sa lahat na nakatutok all over the world! Ganun na nga yun. Malapit na natin makilala ang ating Big Four duos na aabot hanggang sa Big Night. At gaya ng hinala ng ilan sa mga housemates, ay paparating na nga rin ang duo challengers ni Kuya na hahamon sa mga natitirang duos. Ano nga kaya ang magiging papel nila na may kinalaman sa paghirang ng Big Four? Narito ang kwento. Sa confession room nga ay kausap na ni Kuya ang 10 individual na magbabalik bahay para sa isang espesyal na misyon. Oh my God!
Kuya! Maligayang pagbabalik sa aking bahay. Sige, magkamustahan nga tayo. Kumusta? Kuya, actually, paglabas ko dito sa bahay nyo, sobrang daming blessings po talagang dumating. Nag-guest po ako sa Wish Ko Lang, kuya. Tapos, papalabas na rin po yung movies and series na ginawa namin since last year. Yan po, work, work, work! Lagi po ako sumasayaw, kumakanta pa rin po, nag-host po. We have a movie coming out next month din po. Nung pagkalabas ko po ng bahay nyo, nakapag-shoot na rin po ako ng pelikula. Tapos marami din po naging ganap. So thank you, Kuya, for opening those doors. Kuya, happy to say, may sarili na po akong bahay. Sobrang sayo po kasi ipapalabas na po ang una kong lead series sa I1 po. It's called Love at First Spike. I'm and part of the lead sa isang show called Maka sa GMA po yan. Sobrang grateful din ako kasi dati nakikilala ako sa character roles ko. Sa ibang pangalan ngayon, nakilala na ako as Vince. So, grabe din talaga yung open opportunity sa bahay niyo po, Kuya. So, Kinamusta rin ni Kuya ang kalalabas lang na sina Shuvi at Clarice. Grabe na tong bahay talaga. Kuya, kaya po ako lumabas para po mag-promote ng Sangre Encantadia Chronicles po, Kuya. Malapit na po yan. Sana po, manood ka rin po, Kuya. Kasi medyo mahirap yung ginagawa ko ng Kuya. Pero dahil sa'yo, Kuya, naging better po ako. Talagang hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin kung hindi talaga ako nanggaling sa inyo. And syempre naman, Grabe na, Kuya, yung roots ko, hindi ko pa napapalagyan. Binawag mo ulit ako. Nakapila na ako sa salon eh. Tuwa-tuwa po ko. Grabe, Kuya, tarang laruan na pala ako ng sambayanan. Wala akong kaalaman. Oo, Kuya! Dami ko na palang anak, Kuya, sa labas. And sobrang saya, Kuya. Ang saya ng pakiramdam na ganun na pala ang influence namin sa labas, Kuya. Ang dami palang nasiyahan sa amin, Kuya. natutuwa naman ako sa... Thank you, Kuya. Una, dahil napaunlakan nyo kayong lahat ng aking imbitasyon. May dahilan kung bakit ko kayo inibitahan. Sa muli ninyong pagbalik sa aking bahay, isang napakahalagang misyon ang nag-aantay para sa inyo. Kayo ay magiging mga duo challengers. Duo din. Bilang mga duo challengers, sila ang kikilatis at susubok sa mga final duos. Lihim nilang oobserbahan ang mga housemates upang malaman ang tunay nilang nararamdaman kapag walang nakakakita. Haharapin din nila ang mga housemates sa mga hamon na susubok sa kanilang galing at paninindigan. At ilalagay nila ang mga housemates sa mga sitwasyong hindi komportable upang lumabas ang tunay nilang pagkatao. Dahil sa huli, isang mabigat na tungkulin ang kailangan gawin ng mga duo challengers. Dahil sa dulo ng inyong pananatili dito sa bahay ko, ang bawat isa sa inyo ay pipili ng isang final duo na pinaniniwalaan ninyong karapat-dapat maging bahagi ng Big Four. At kung sino man ang makakakuha ng pinakamaraming boto ay ang unang duo na mapapabilang sa aking Big Four. Sa kanilang pagbabalik sa loob ng bahay ni Kuya, mananatili ang mga duo challengers sa isang secret headquarters kung saan dito nila palihim na obserbahan ang mga kilos at pinag-uusapan ng mga final duos. Dito rin nila pag-uusapan ang kanilang magiging misyon. Last 5 na sila, dapat ipakita nila yung totoong drive nila. Yeah. I think that's what we should really get out na parang, there's no more playing safe. You guys are the last 5. Yeah. Only one will get evicted, then Big 4 na eh. Yeah. Dapat talagang, and it's only fair kasi ang lala nung kailangan natin gawin na pipili tayo ng Big 4, that's such a huge task. Sobra. So ang criteria natin so far is drive Deserving. and deserving. An example sa loob. An example. Live example. Samantala, sa loob ng bahay, Oh, what's that? Oh! Hoy, dinner!
May table! May table! Why? Pagkain! Ilan yun? 10? Ilan? Tayo! 10! Ano to? Bakit may pa-dinner? Hanggang sa tinipon na ni Kuya ang final 5 duos para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, sa bawat hamon, pagkatalo at tagumpay na inyong pinagdadaanan, unti-unti ninyong natuklasan hindi lang ang tibay ng inyong loob, kundi ang lakas at halaga ng isang samahan. Ngayon, sa huling yugto ng inyong paglalakbay bilang mga duos, isang simbolo ng inyong pagkakaisa ang aking ibibigay. Ang personal logos na minsan ninyong ginawa para sa inyong sarili ay ipinagsama sa logo ng inyong kaduo. At mula rito, isang bagong sagisag ng pagkakaisa, pagtitiwala at pagkakaibigan ang nabuo. Hayaan niyo itong maging simbolo ng pagtaya ninyo sa isa't isa. Isang paalala kung gaano kalayo na ang narating ninyo ng magkakasama. Housemates, ito ang final duo logo. Rawi. Sobrang na-proud po ako talaga. Umabot po kami sa stage na to. At the same time, it just represents the both of us very well. Pareho kami De Leon. So sumakto po yung our initials sa left side tapos yung initials po ng last name po namin sa right side. It's a very proud moment for us. That's me. Grabe, parang hindi po ako makapaniwala that it's real. Yung drawing niya and my drawing was meant to be in one canvas like that. Nabuo yung pagiging duo namin lalo kasi may nagsisimbolize ng Dosby. Brecca. Na-touch ako kasi parang na-throwback ako sa lahat ng pinagdaanan namin dito sa loob ng bahay. Tapos doon ko din na-realize na parang yung iniisip kong duo simula second week, finally, nakuha na namin. Asver. Kinilibutan ako, Kuya, at parang wow, ang galing ng pagkakumbay ng logos namin. Ni-remind kami na nandito na tayo sa huling yugto. At Jared. One of our creations po, one of our logos na meant a lot to us, which had a lot of background and value into it, was mixed together in one. And sobrang saya ako, Kuya, na si SD yung kasama ko. Seeing our logo and knowing that we're fighting together, alam ko talaga may purpose yung paglaban namin. At alam ko din na ilalaban po namin yung isa't isa. Muli, housemates, binabati ko kayo. Sa puntong ito, housemates, may inihanda akong salo-salo para sa inyo. Sa pagsisimula ng salo-salo ng housemates, nagsimula na rin ang duo challengers sa pagkilatis sa bawat natirang duo. Ready? Yes. 3, 2, 1, cheers! Thank you, Kuya. Wow! Ralph and Will. I'm proud that they're competitive. Sobrang galing talaga yun. Yeah, sa task. Sarap pinag-combine sila na parang magaling. Oo. I think yung competitiveness nila should be against them because they're in the final stages na. Si Will also is actually a huge character development since so young. For me, si Will ang Since day one. Parang it's a revelation because everyone underestimated him in the beginning. Oh, AZ and River. Oh, Easy and River. River, lumaban ka! Ay! Gusto ko siyang makitang mas may... Tapang pa. Parang medyo hindi So nice. na parang hindi daw big winner material kapag you give. Pero di ba parang set as an example yun na selfless. Pero dapat may bawi. Gets ko naman na parang hindi siya nakikitaan ng drive.
No, I want River to know that he is just as deserving as the other housemates. Na hindi niya kailangan i-sacrifice yung sarili niya lagi. Parang na-prove niya na talaga sa buong mundo. He's a nice guy. With AZ ba? Ako aminin ko yung emotions niya, I never saw it as a Yes, me too. a wrong way. I don't think that should be a reason to go against her. I'm not trying to defend AC pero mabait lang talaga si AC. And ang dami niya na kasi pinagdadaanan na emotions. For me lang, when I had like a off feeling about her, kinausap ko siya about it. And after I talked to her about it, she kind of used it against me that I became an insensitive person. That was never my intention. As in, kinausap ko lang kasi gusto ko lang i-voice out. But for me lang, it's okay to be emotional. Pero like, I also kind of understand siguro yung mga reason na binigay nila kay AZ. Kasi like, as a celebrity, she should know how to handle rejections, criticism, and judgment in a professional way. Like, what if she's already in the outside world? Sobrang daming bashing. O kaya nasa taping siya, napagalitan siya ng director or like a veteran, iiyak na lang ba siya agad? Kinakain siya eh. Di ba, Kailangan your niya din emotions tulungan sa will always- iyo. Yes, exactly. At hindi naman pwedeng may Ralph lagi dyan na i-baby siya para anuhin siya. So parang dun lang ako na, kaya siguro yung emotions yung ginawang reason for her. Sa pagpapatuloy ng usapan ng Duo Challengers, sunod naman nilang binigyang pansin sina Brent at Mika. Mika. Mika is smart. Alam niya yung ginagawa niya and alam niya yung reason kung bakit siya nandito. Though, again, I can't say that I really know Mika, but I feel comfortable around her. But then again, the whispers around, I know na parang I wanna get to know her more in a deeper level. With Brent naman, actually si Brent, I feel like he has the maturity also. Sobrang tahimik na. Exactly, oo. Napansin ko, kahit siya, he's an observer and listens. He's good at observing. Yeah. Like, hindi sila magpapadala sa nangyayari sa environment. If that's the case, is that considered big winner material? That's personality, that's them eh. So be it, right? But we're talking about the face of the season, technically as winners. Charlie Esnir. Sharan Esnir. I wish he was more open. Parang he's also the type of person who doesn't want to show his vulnerable side. Kasi gusto niya matapang lang siya. Like, happy lang ko. Okay lang ako, guys. Yeah. Pero, Sabi sa kanya. okay lang. Hindi mo kailangan. Yeah, mas Open siya sabi ko sa kanya naman. And as ngayon ang compare naman sa before, ngayon mas natatanggap na. Aminado naman talaga siya. kasi nung first day sinasabi niya, diba, bihira lang ako umiyak. With Charlie naman, yung bunso, I really look up to her because she's so young, but her growth has been amazing. I mean, And she doesn't like people babying her as well. Yeah, that's what I like about her. Sobrang appreciate ko si Charlie nung ranking namin. Yung hindi talaga siyang mag-rank siya. Though ako na yung nagsasabi na parang hindi niya naman deserve. Hindi yung ganon. Ayan na. Dustin and Bianca. Si Dustin, honestly, I mean, I know he's getting a lot of comments from the people, but he was one of the first people that made me feel comfortable sa bahay. And parang genuine naman yung si Dustin and Bianca. Like, they really like each other. Ako, they really both shined separately for me when I was in the house at least. Yeah, hindi natin naabutan yung ano na nila. Kasi nung task ni yung Pares, sobrang saludo ako kay Dustin. Naging leader talaga siya. He handled everything so well. And then same as nung one take task tayo with Bianca, whenever we needed ad-libs on the spot agad siya. So both of them really do well separately. I think their only weaknesses is they're distracting each other. Isang mabigat na tungkulin nga ang nakaatang sa mga Duo Challengers dahil matapos nilang subukin ang mga housemates sa iba't ibang hamon bago matapos ang kanilang pananatili sa loob ng bahay. Ang bawat isa sa kanila ay kailangan bumoto kung sinong final duo ang sa palagay nila ay pinakakarapat-dapat na mapabilang sa Big Four. Pero lingid sa kaalaman ng mga final duos, sila rin ay bibigyan ng pagkakataong bumoto. Pagsasamahin ng boto ng mga Duo Challengers at ng mga final duos at kung sinong duo man ang nakakuha ng pinakamaraming boto ang siyang unang duo na magiging bahagi ng ating Big Four. Kung sakali man na magkaroon ng tie sa mga boto, isang challenge ang kailangang harapin ng mga nag-tie na duo at kung sino man ang mananalo ang siyang makakakuha ng spot sa Big Four. Grabe! Grabe, Robby! Talagang aabangan natin ang mga pagdadaanang hamon ng mga natitirang duos kaharap ang mga Duo Challengers dahil talagang napaka-importante ang nakasalalay dito dahil isang slot sa Big Four ito. Abangan bukas! River din. Pero pwede mix of both. Oh my God!
Kamusta na ba kayo? Mentally, yung totoo, huwag na tayong mag-ano dito ng day 1 na. Who you guys think is deserving to be part of the Big Four? Secret. Secret? Bakit secret? Natatakot ka ba? Nasa dulo na tayo, no more playing safe. Kaya harap kayo sa isang series ng paligsahan na susubok sa inyong galing, diskarte at determinasyon. Para dito, isang grupo ang inyong makakatapat at makakalaban. At sila ay ang lahat ng mga dati nyong housemate na bumisita sa inyong salo-salo.